Na naman tayo ngayon. Nag-ano naman tayo ng mga message ng iba. Kasi pag once kasi ako nag-a-against, talagang gumagawa talaga ako ng content. Kasi parang hindi kasi, parang sarili lang niya inintindi niya. Hindi niya tinitingnan yung ibang ano. Pasensya na po sa mga papa ha, kasi ako papa's girl talaga ako eh. Pero hindi ako convinced sa sinasabi nitong babaeng ito. Mahal mo, asawa mo o anak mo? Para sa akin, lagi mong piliin ang asawa mo kasi siya ang unang minahal mo. Ang mga anak mo, pangalawa lang dapat. Hindi dahil sa hindi mo sila mahal, kundi mawawala ang pamilya kapag nawala ang mag-asawa. Maraming parents ang nakakalimutan na may asawa pa sila dahil inuuna ng sobra ang mga bata. At yan ang dahilan kung bakit hindi nagwo-workout ang pamilya at nagkakaroon ng broken families dahil hindi nagiging importante ang pinaka-importante, yung asawa mo. Okay. Isipin mo ang mga anak mo, kung hindi okay si mama and si papa, ang tanging wish nila ay makita kayong magkasundo, magkasama at nagmamahalan. Ang relasyon nyo bilang husband and wife ang pinaka-foundation ng buong pamilya. Kaya gawin mo yan. Sige. Mas pipiliin daw niya yung asawa niya. Mas mamahalin daw niya yung asawa niya kaysa anak niya. Pero hindi ako agree nun. Kasi nung nabulag ako, na imbis yung asawa mo, ang siyang kalakasan mo, ang siyang sinasandalan mo ng ano, dahil parang, ano ka na inuutil ka na Kumbaga, naghahanap ka na lang ng kalinga, ng encouragement para hindi ka magiging ma-depress ng mga panahon na yun. Pero, anong ginagawa? Niloloko ka kasi inutil na. Doon ko na realize na kapag inutil na pala ang babae, hindi mo rin pala maaasahan ng lalaki pagdating sa ganun. Ang relasyon nyo bilang husband and wife ang pinaka-foundation ng buong pamilya. Kaya gawin mo yan as a priority dahil kapag matibay kayo, secured ang mga anak mo. Sino dapat ang mas mahal mo? O, diba? Sino mas mahal? Asawa mo o anak mo? Para sa akin, lagi mong piliin ang asawa mo kasi siya ang unang minahal mo. Ang mga anak mo, pangalawa lang dapat. Hindi dahil sa hindi mo sila mahal, kundi mawawala ang pamilya kapag nawala ang mag-asawa. Mali. Kahit mawawala ang pamilya, kung mawawala ang asawa, pagbuo at matatag ang babae, pamilya pa rin ang tawagin yan. Bakit? Hindi mo kayang itayo ang sarili mo kung talagang kahit anong gawin mo, pilit mong itinayo ang sarili mo, kahit anong gawin mo, kung talagang hindi na talaga ka nais yung asawa mo, siguro sa sitwasyon niya, hindi niya kasi siguro na-realize na marami ngayon na nagsuffer, na naghihiwalay na mag-asawa dahil pinasukan ng bisyo. Sige nga, itayo mo ang bandira mo na kahit gusto mong buuin ng isang pamilya, kung hindi na talaga kaya, bakit mo pa buuin? 'Di ba? Hindi ako agree sa ganito. Dahil kahit anong gawin mong pag-ibig, pagmamahal mo sa isang tao, kung kanda nagkalitsi-litsi na ang buhay nyo dahil napaka-irresponsable, ang trabaho na pinagtrabaho ng isang linggo, isang gabi lang uubusin sa beer house, o matutuwa ka niyan. Sige, buuin mo. Kasi nga kailangan na mabuo ang pamilya, 'di ba? O, sige. Paano na kung napapraning na dahil nag-ano yung tao? Sobra-sobra na napapraning sa pinagbabawal na gamot. Kahit nasa bingit ka na kamatayan, nahuhostage ka na, halos ipapahamak na ng pamilya mo. Mabubuo pa ba yan? Dapat, pag once nagsasabi kayo, hindi pang kalahatan, hindi yung sinasabing, dahil hindi lahat ng sitwasyon maayos. Kailangan magsabi kayo, nyo rin, i-sitwasyon nyo din kasi hindi nyo alam yung sitwasyon ng bawat huwag nyo isipin na porket naghiwalay ang isang tao, nagdepende rin sa sa mga asawa, kailangan yun. Oo, kailangan talagang mahalin, pero kung karapat dapat pang mahalin ng asawa mo. Pero kung hindi mo na karapat dapat mahalin, ba't kailangan mo pang mahalin yung isang tao na yung pag-ibig mo hindi mo na kayang itayo dahil ikaw na lang ang lumabang mag-isa? 'Di ba? Siguro maraming nakaka-relate sa akin sa sitwasyon ko dahil maraming mga lalaki ngayon napapraning. Dahil mas pinili nilang mas magmahal ng bisyo nila kaysa pamilya nilang binubuo.
'Diba? Tayong mga babae, andyan tayo, magtitiis tayo eh. At tayong mga babae, hanggat kayang itawid ang pamilya, hanggat kayang buuin ang pamilya, gagawin natin eh. Pero hindi natin kaya kapag tayo na lang ang tumaya tayo at tayo na lang ang lumalaban, lalo't lalo na't napapahamak ang pamilya natin. Kagaya ng kapag nangyari, napapraning, nahuhostage ang mag-ina. So, kailangan mo pa bang itawid ang pamilya na yan? Siyempre, hindi na siguro, Kaya bago siguro maglabas-labas ng mga revelasyon, ng mga sitwasyon ganyan, dapat mag-isip-isip din kayo na maraming sitwasyon sa mundong ito na magkaiba-iba ng sitwasyon. Okay? Hindi mo pwedeng ipipilit yung gusto nyo lang dahil marami po. Pag once po tayo, dapat tingnan po natin yung sitwasyon ng karamihan, hindi po yung sa sarili lang na natin dahil marami po tayong masasagasaan. Kaya isa din akong umaangal o nagre-react. Bakit? Kasi alam ko na maraming kagaya ko na nag-aasawa nang mas minahal pa nila ang pinagbabawal na gamot. Kung kaya yun ang pinagmulan ng paghihiwalay nila. Kasi once nalulong na sa pinagbabawal na gamot, hindi na maganda ang ugali ng isang tao. Nandoon na halos lahat ng sweldo pinanggagamit na nila, na halos wala nang mauuwi sa pamilya. Tapos yung isang linggong pinaghirapan, isasabak sa isang gabi lang, mauubos sa isang gabi lang. Tapos uuwi ng bahay na wala na ngang maintriga, wala na maski pisong maintriga, magwawala pa pag hindi hinahainan ng pagkain. Sino pa bang asawang tatayo para sa pamilya yan? Kung pilit mong ayusin ang asawa mong lalaki, kung hindi naman kaya mong maayos-ayos, sige nga, maano po pa ba yan? Kung hindi mo na kaya ayusin, ipipilit mo pa ba na mabuo ang pamilya? Kailangan mabuo kahit napapahamak na ang pamilya, halos mamamatay na ng pamilya kasi napaparaning na yung asawa, ibuuin pa rin ba? Sige nga, yung content creator na to, masasagot mo ba yung sinasabi ko?